Bili po agad ng chocolate. Anong klaseng chocolate? Yung chocolate na hindi lang sa una sweet. Yung chocolate na kahit gaano nagkadagal, hindi nawawala ang sweetness niya. Yung ganun chocolate, kuya. Real talk. Mahirap pakisamahan ang taong ayaw masapawan. May kilala ka? Pangit mo naman kabanding. At least ako, pangit lang kabanding. Eh, ikaw, ang pangit ng mukha mo. Gago! Magbabayad ka na ba? Pwede ba? Wag ka munang maningil. Ang dami-dami kong iniisip. Effective. Wala, nanonood ka na naman ng post ko. Tapos mamaya sasabihin mo na naman, ikaw na naman ang pinapatamaan. Nakakasanayan mo na yan. Be, ano bang susundin ko? Puso o utak? Sikmura, be. Mas masarap kumain kesa magutom. Nagreklamo ako sa kanya, sir, nung dumating siya. Siyempre, nangailangan ako kahit alam ko na ilibin mas nandun yung galit ko. Dahil asawa ko siya, nangailangan ako sa pangailangan ko. Yeah, boy. Tapos sabi ko, bakit ang lambot? Sabi ko, dapat nga matigas to Bunganga mo! Ang katwiran niya, sir, siyempre, pagod ako, wala akong pahinga. Sabi ko, hindi naman to ganito Kung wala kang, tapos ang itim-itim mo pa, parang galing ka sa bundok, bumaba. Sabi niya, mainit daw doon sa Saudi, Dubai. Sabi ko, tapos, yun pala, painuman niya ako ng rubas. Sabi ko, bakit mo painuman ng rubas? Naramdaman ko, naninikip yung dibdib ko. Sabi ko, mamamatay yata ako nito. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, ganun lang yan. Sabi niya, inom lang daw ako ng tubig. Sabi niya, murah-murahin lang daw nabili niya, sir, kasi 100 ang yata o 100 mahigit. Sabi niya, yan. Mas extreme yun. Ewan ko, sir. Basta uminom po ako, sir. Tapos, ang ginawa ko... Bakit pinainom? Para din daw ganahan ako. Huwag mo akong pakialaman kung gumagamit ako ng filter. Ikaw nga, ginamit lang. Magaling ang kupal ka. 2 beses na yan! Alam mo, napapansin ko, di ka nagsisigarilyo, no? Wala kang bisyo. Paminsan-minsan, umiinom ako. Pag may okasyon. Sugal, nagsusugal ka ba? Aba, hindi ho. Magastos yung bisyong yan. Kaya hindi ko pinag-aralan. Totoo? Hindi ako marunong magsinungaling, senyorita. Kaya lahat ng sinasabi ko, totoo. Alam mo, pinabibilib mo ako. Meron akong gusto sanang itanong sa'yo Kaya alam medyo personal, pero nasa sa'yo yung kung gusto mong sagutin o hindi. Parang ganon. Okay lang. Tungkol saan? Gusto ko naman na talaga mag-move on, kaya lang nahirapan talaga ako. Kasi naalala ko siya sa lahat ng bagay na nakikita ko Kaya malaking bagay yan, kaya maliit na bagay pa yan, kaya tissue. Naalala ko siya sa tissue. Hindi pwede na ibutang sa baba sa silingan. Ang alkohol? Oo. Nagkakaroon ka. Takaradig ka. Ganun butang man ng alkohol? Mga tabian man kayo. Chismus kayo. Ha? Chismus kayo. Pataka ka matakato Hoy, kayong mga OFW, tandaan nyo to Kayo yung mga taong tipid na tipid sa sarili para makapagpadala. Tapos pag nagpadala kayo, sasabihin ng mga pinadala nyo, kulang to. Galit pa sila pag pinadalhan. Samantalang ikaw, hirap na ka na dyan, halos magkasakit ka na, tinitiis mo yung sarili mo, tinitipid mo yung sarili mo para lang makapagpadala ng malaki sa pamilya mo. Tapos, ang kamustahin ka nila, hindi man lang nila magawa. Kakamustahin ka lang nila kapag wala na naman silang pera. Tapos may mga kaibigan ka pa na magpi-PM sa'yo, kamusta? Baka meron ka dyan, pautang naman. Kapag hindi mo pa napautang, sasama pa loob, sasabihin, porkit nasa ibang bansa ka, yabang-yabang mo na. Parang pautang lang ng magkano, hindi mo ako mapautang.
Tapos may magpe-PM pa sa'yo na kakilala mo. Ay, ang size ng paa ko, size 9, size 10. Oo, baka may sapatos dyan. Sapatusin kaya kita. Ay, grabe yung pagtitipid mo, paghihirap mo, homesick mo, ang sakit sa kalooban, ang bigat ng damdamin mo sa araw-araw. Pag nagkasakit ka, wala mag-aalaga sa'yo. Alagaan mo sarili mo, bawal ka umabsent. Ay, sinasabi ko sa'yo, ganyan lang naman kayong mga OFW. Hindi nila alam kung ano ang hirap at sakit na nararamdaman ninyo. Tapos yung mga pinapadalhan nyo pa, imbis na tipidin ang mga pinapadala ninyo, iniisip nila, ay, sa next month magpapadala pa naman to eh. Ayos lang yan, gastusin na natin yan. Ay, order ka muna dyan sa Shopee, tsaka sa Lazada. Oo, marami pa naman yan darating. Masipag naman yung nasa ibang bansa na yan eh. Oo, marami pang kikitain yan. Kung ako sa inyo mga OFW kayo, mag-ipon din kayo ng sarili nyo. Bukod sa pinapadala nyo, mag-ipon kayo ng sarili nyo. Dahil pagbalik nyo sa bansa ninyo at wala na kayong pera, wala na rin kayong kwenta. Wala kayong pera eh. Wala kayong papadala. Wala kayong naipundar. Wala. Nga. Mag-ipon kayo sa sarili nyo. Para sa inyo yan, hindi para sa akin yan. Ngayon na, mag-ipon ka na. Nasabi ko sa'yo, agating ko na mo. Lagi yung tandaan na lang away-away bati-batita. Oo. Pinalalahanan ko lang kayo. Siyempre, sisikap kayo. Di ba? Para sa inyo yan.